Okay, dito sa location naman, since hindi Canada yung ta-targetin natin 'no, nasa Philippines yung M-Dentist and target niya is, Philippines. So lalagay lang natin dito. Puwede kasing full country, Philippines. Kung yung account mo kinreate mo sa Philippines, actually default na naka-select dito is Philippines, kung saan country mo kinreate yung account mo. Kung buong Philippines, okey lang 'to. Pero papakita ko din sa inyo na puwede namang hindi buong Philippines. Puwede din na 'yan, Metro Manila lang. Puwede ding, dagdagan natin, lagyan natin ng, Pampanga, 'yan. So, ibig sabihin nito is puwede ka actually magkaroon ng madaming location. Puwede ka ring 'yan, pakita ko lang dito, meron pa kasing ibang way na mag-target ng location. So, 'pag kinlik mo yung advanced search 'no, puwede kang mag-target by radius, 'yan. So, parang say for example, rather than tatargetin ko yung Pampanga, gagawin ko is Manila. Manila, Metro Manila, tatargetin ko 20 miles radius within Metro Manila. Puwede ko rin gawin ditong 50 miles radius within Metro Manila para lumaki yung, alam mo yun, parang Metro Manila tsaka yung sa labas ng Metro Manila, within 50 miles radius. So, puwede yan. Puwede din actually mag-ano ka na by zip code. Say for example, tingnan mo 'to, tinype ko yung zip code ng Mhm. isa sa Vancouver. So, meron ako makakapag-target ako by zip code. So, kung sa Metro Okey. Manila, hindi ko alam kung papaano sa Metro Manila, tingnan natin. 1,003 ay, pahingi ako zip code sa Metro Manila. Bale 1740, 1740, um, tapos, Las Piñas, ayan. ayan. So, puwede kang mag-target din by, zip code. The reason na tinuturo ko na puwede kang mag-target ng zip code sa ano kasi GA, sa Canada, sa US, Mhm. usong-uso ang pagta-target ng by zip code. Oh, Kasi may mga local companies, say for example, yung mga clients namin 'no, local companies, meron lang silang mga specific zip codes na sine-serve. So, ginagawa namin, tina-target namin 'yun by zip code. 'Yun yung mga possible location targeting. So, pero para dito, keep lang natin yung, Philippines, 'yan. And then ito, target. So, napakaimportante nito 'pag presence or interest. Ibig sabihin nito, bukod dun sa mga tao na nandun sa location na yun, yung mga tao na interested sa music lessons, say for example, I'm in Pampanga, pero I'm looking for guitar lessons in Makati. So, lilitaw sa'kin yung ads, kasi meron na akong presence or interest. 'Pag presence lang, lahat ng nandun sa location na yun, so super ano 'to, super helpful pagka local company. Kasi for example, nasa Metro Manila ako, lilitaw sa'kin yung ads na nasa Cebu. It doesn't help me. 'Di ba? Tapos sa Cebu lang yung sineservisan niya. Yun yung difference nito. Madaming wasted ad spend na akong nakikita, 'pag nag-o-audit ako ng account dahil lang dito sa present. Meron akong, share ko lang, meron akong in-audit na isang account dati. Ang monthly ad spend niya is kinuha lang nila akong consultant is $250K. Dollars. Yes. So, by just turning off ito, ginawa ko lang siyang presence, naka-save sila ng $60,000 sa kanilang monthly ad spend. Kasi ang nangyayari, nasa Philippines ako, nice. lumilitaw sa'kin yung ads nila. For example, I'm looking for shoes, so winter boots store in New York. So, nasa Philippines ako, makikita ko yung ads dahil lang nilagay ko yung New York. And depende sa use case, ako parati dun ako sa presence lang, unless explicitly yung alam ko yung client, sine-serve nila yung outside dun sa target location ko. So, for this one, Philippines, actually for this one, iiwan ko siya sa presence or interest. Kasi alam ko na yung business, yung online music school ng M-Dantes, marami silang nakukuhang inquiry from Filipinos outside, the Philippines. So, 'pag nagse-search sila, nasa US sila, nagse-search sila ng online, music teacher, Filipino music teacher, 'yan yung typically sine-search nila, lilitaw yung ads sa kanila. And then kaya madami din silang client na wala sa Philippines. So, iiwan ko 'tong presence or interest. So, nakita mo ba na depende sa use case mo kung kailan mo 'to i-on and off. Kaya kailangan alam mo na
o ano ba 'to? Alin dito ang pipiliin mo? Depende sa, type of business at saka sa client. Nice, nice. Yan. Question valid dun. Mhm. Would it make sense ba na ilalagay sa media plan template yung use case? Or kung paano document yun sa agency, kunyari? Well, hindi namin nakita yung need for it. Pag nagdi-discover call kasi kami, parang isa siya sa mga question agad. Ano yung target location mo? Kaya hindi na namin nakita na kailangan namin siyang i-document. Pero iba-ibang process. Probably with other agencies they do that. Pero sa amin lang na hindi na namin siya dino-document. Kasi tinatanong na namin siya and then we have a very clear understanding yung mga media buyer namin kung kailan nila i-off and i-on to. Or kailan sila mag-switch para hindi off, on and off. Kasi you can turn it on and off. Switch, busy. Pero nice yun kasi halos 25% yung savings nun eh. Kung $60,000 yun na Isang ano lang yun I mean, madami silang campaign. So lahat ng campaign, pinalitan lang ng presence. Ang laki ng na-save nila. Nice.